Kapitbahay nyo? Bati kayo. Bakit? Anong binibigay sa inyo? Amoy. Kasi doon sa amin, kwento ko sa inyo, may sa Caloocan po, no? Taga Caloocan po ako, North Caloocan, parting Fairview. Nag-aalaga po doon ng baboy. Ngayon, dahil sa pinakikisamahan din siya nung, kasi nauna siya roon, dumami yung mga tao, pinakikisamahan siya. Ngayon, sabi sa kanya, para ikaw hindi bumuhay, lagyan mo ng septic tank. Ay, di sinunod naman po, lumagay ng septic tank. Ang problema ho, after a year, yung septic tank po sumabog. Ano sa tingin nyo mangyayari sa paligid? Huwag nyo na ikwento at mawawalang kang gana. Ito. Ang sabi ho, mga negatibo ho, mabaho. Pakinggan ho natin. Mga slaughterhouse sa Lingayen, Pangasinan, inirereklamo at sa Bacara, Ilocos Norte naman, mabahong amoy mula sa babuyan at bisyo rin sa mga residente. Balita natin din Bon Aquino. Pero bisyo sa mga taga-barangay, Kasilyan sa Bacara, Ilocos Norte ang isang babuyan. Paano ba naman kasi nakasusulasok ang amoy na nagmumula nito? Hindi kasi maayos ang baluyan ng dumi ng mga baboy at wala rin pang septic tank. Matagal na raw itong inireklamo pero hanggang ngayon, wala pa rin aksyon ang may-ari nito. Pinakakabangan ng mga residente ang kanilang kalusugan lalo na ang mga bata. May mga araw na hindi raw sila makakain ng maayos. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig na may-ari ng baboyan. Tumanggi siyang umarap sa kamera. Pero ayon sa kanya, hihintayin na lang na maibenta ang kanyang mga alagang baboy. Pagkatapos ay isasara na raw niya ang baboyan. Naipaalam na ng mga residente ang problema sa Rural Health Unit ng bayan at iimbestigahan daw nila ito. Nakita niyo po, hindi po siya gumamit ng TQM. Ibig sabihin, nagtayo ka ng babuyan, gumastos ka eh. May konkreto yan. Magkano po ang cost ng babuyan ng paggawa ng kulungan? Tapos, pagdating ng panahon, isasara. Bakit? Mabaho. Eh, ganito yung babuyan ko eh. Eh, mas malinis yung babuyan ko. Sabi ng isa, sir, pakipindot. Eh, sabi naman ng isa, wala ka sa babuyan ko, organic. Di ba? Tingnan niyo, sir. Oh, organic daw. Di ba? Hindi ko alam kung kanino ako maawa ko sa baboy o sa kanya. Di ba? Kasi tingnan yung mukha. Parang yung baboy nag-i-enjoy pero siya mukhang hindi. Ha? Yan ay kayo organic. Pero tingnan mo, kaawa-awa. Pero tingnan niyo yung tundo. Nakita niyo yung tundo, ha? Ayan. Sa tundo yan. Ito ang tanong ko, minaamoy ba kayo? Di ba wala? Yan nakatunayan na walang amoy. Ha? Di ba baho? Hindi niya amoy. Pero kita niyo yung baboy masaya. Di ba? Tayo lang bang may karapatang sumaya? Dapat din sila. Bakit? Kapag masaya sila, aba, ay masaya rin tayong kakain. Di ba? Oh, hindi sila stress. Tignan niyo, sa tundo yan, oh. Walang may alam doon na may babuyan. Bakit to? Hindi mabaho. Okay, sir? Pakipindot po ulit. Sige po, isa pa. Ayan, mahal daw ika ng pabahay. Natural mahal ikaya. Tingnan nyo ho, sa pakipindot po. Pwede naman pong ganito. Ba, mas malamig tingnan. Sige po, sir. Pwede naman ng ganito. Ayan. O, pwede naman, no. Isa pa. Breed. Eka, paano ba mag-alaga ng baboy? Alam niyo, may apat tayong dapat isalang-alang sa pag-aalaga ng baboy. Una, kulungan. Aba, kahit kayo man din ay tumira sa pangit na bahay, stress ho ba kayo o hindi? Ha? Isipin niyo natutulog at may tumutulo-tulo sa mukha niyo gano'n. Di ba? Natutulog kayong gano'n ay biglang may nadaan sa inyong eroplano na gano'n. Magugulat kayo, may stress kayo. Di ba? At pangalawa, breed. Pilipino, ito talagang cute tayo eh, no? Pag nakita kayo ng isang taong maitim at kulot, anong tawag nyo? Ha? Matangkad? Negro. Pag maliit, ay ta. Pag matangkad, negro. Ano pagkakaiba nila? Pero silang maitim at kulot. Height. Bakit po magkaiba sila ng height? Magkaiba ng breed. Kaya yung baboy ko hindi ka nalaki, pambihira naman, hindi naman ko malaki yan eh. Diba? Kaya nga huwag tatanga-tanga eh. Diba? Eh, hindi ko nalaki eh, kasalanan ho yan ng Big Pro. Pakain ng
ko lang pakain na 10 sako na yun, hindi pa lumalaki. Utang na loob naman, kahit naman ano yung pakain mo dyan, hindi naman lalaki yan. O, di ba? Sige sir, pakipindot. Tingnan nyo yung mga breed para makilala nyo. Ito po yung Landrace. Unang-una ko po sinasuggest. Pinakamalalaki pong baboy, 110. Average niya in 5 months since birth. Okay? Next po, large white. 95 kilograms, average. Hampshire, yan ang baboy na hindi bumabaho. Yan yung pet. 103 kilograms per 5 months. Next po, Berkshire, kita nyo, maraming kamuka. 98 kilograms in 5 months. Kung native, yun na lang alagaan nyo. Duro. Ayan po, medyo malalaki ng konti yan. Okay? 108 kilograms, average in 5 months. Next po, Petrain. Ayan, pakipindot sir. 108 kilograms in 5 months. Okay sir, pakipindot pa po. Poland, China. China ha. Dalawang bansa yan, pinagsanib. O, Mishan, sige sir. Ayan, kita nyo cute? Diba? Ang cute na mukha nila. Sige sir, isa pa. Ayan, Tamworth. Para may intindihan po kayo ano po yung mga baboy. Sige po. Isa pa sir. Ayan, okay. Ibig ko sabihin, pag yung baboy na yon, hindi mo ma-determine, tawag po doon chop suey. Bakit? Lahat ng breed na ang doon eh. Di ba? Ay, ito, breed ito, maganda to. Ikukurus ko sa ganito. Maganda rin. At ikukurus ko roon. Maganda rin. At ikukurus ko roon. Sa sobrang ganda na bansot. Di ba? Kasi po, bawat breed, meron pong pupuntahan yan. Halimbawa, dito sa atin, nauso sa Amerika ang large white. Tako! Tayo may gayang-gaya sa Amerika. Galit na galit yung iba sa Amerika, pero gayang-gaya ang Amerika. Magla-large white ako. Bakit? Sa Amerika ika, large white ang sikat. Magla-large white din ako. Yun, lugi. Bakit to? Sa Amerika po, sikat yung bacon. Ang large white po, magandang producer ng bacon. Sa atin, no, sino kumakain ng bacon dito? But, sister, of course, if you eat bacon, speak English. Bacon eh. Di ba? Hindi, ibig sabihin sa kanila kasi way of living. Halos araw-araw kinakain nila yun. Dito sa atin, daing. Tuyo. Bagoong. Sa kanila, bacon. Kaya dito, pag araw-araw ka naging bacon, Pilipino ka pa rin, ito ang gawin mo. Okay. Okay, kanina po, may nakalagay po tayo. Balik natin, sir. Kanina po, may nakalagay po, Sony. Okay. Ang problema po sa Pilipinas, tayo po yung bansang agriculture country, pero mayayabang ang bawat Pilipino, lalo yung mga namiminuno. Sabi nila, hindi ko kami mahirap, hindi kami third world country. Ano kayo? Mayaman po, industrial kami, kaya magsusoning kami. Ang buong ibaan, isusoning yan, bawal ang babuyan. Bakit to? Pag sinoning, malaw yung lupa. Bakit to sa Japan? Yung gitna po ng kanila expressway palayan. Bakit sa Israel? Diba? Makikita niyo yung kanal doon sa Japan. Sino nakapunta rito sa Japan? Ako ho, lagi doon, sa Gapan. Diba siya? Yung kanal nila, kanal. May isda. Oo, koy pa. Alam niyo yung koy? Oo, namingwit nga ako, pinirito ko, napagalitan ako. Hindi pala pwedeng prito yun. Pero masarap. O, ibig sabihin, napakikinabangan. Bakit dito sa atin may kita nyo sa kanal? Basura. Kiti-kiti. Yan, matindi yan. Dahil dinggi. O, hospital ka, pagkita naman pharmaceutical sa'yo. Bakit to ganun sila doon? Pero napakayaman po nila. Bakit dito sa atin? Mayaman sila, mayabang tayo. Tayo, kasama ko. Kaya nga po, naghahanap ako ng mga volunteer. Nakatulad ko yung puso, kaya ngayon ang una natin kanina. No, yung meron kang, bakit ka nabuhay, hindi para yumaman. Diba? Kung nabuhay ka para yumaman, huwag ka na makipagkapwa-tao. Okay? Sige po, isa pa. Sabi nila sa zoning, bawal na daw. Pero sa natural farming, meron tayong kakampi. Sige sir. Republic Act 10,068, Organic Act of 2010. Sino pamilyar dito sa batas? Sino magaling dito sa mga batas? Si Sir. Halimbawa, si Mayor. Ganito po, no? Si Mayor, si Governor, si Presidente ng Pilipinas. O, ikaw! Ba? Mr. Tabora. Tabora, sir, ba?
Tanggalin mo yung babuyan mo dyan. Hindi pwede yan. Zoning to eh. Sumusunod ka din sa protocol. Ay, sabi mo, kapitan, mayor, gobernador, presidente. Hindi ho pwede yun. Bakit to? Sa Republic Act 1068, sa RA, sa Section 26, ang sino man na mag-obstruct, yung pipigil sa mga ganito activity, pwedeng makulong ng 6 months, magbabayad ng 50 to 100,000, at kung opisyal siya ng gobyerno, tatanggalin siya sa pagiging opisyal. At sino man, kalagay doon ha, una pa lang yung tatlo yan, sino man ang hihingin mo ng tulong na opisyal at hindi magbibigay ng tulong, pareho rin. Halimbawa, sabi mo, kapitan, mayor, congressman, etc., etc., hanggang kay presidente, tulungan mo ako, hindi ka tinulungan. Pwede rin, pareho rin. Ito pa isa. Sasabihin ni Mr. Tabora, organic ito, natural ito. Hindi naman. Kulong ka rin. Ganun yun. Di ba? At ngayon, lumapit ka halimbawa sa gobyerno, magtatayo po kasi ako ng ganito, baka pwede niyo akong tulungan. May benefits kasi yan. So, magbibigay sila sa iyong assistance. Nakalagay naman yung sa Section 24. Basahin po ninyo. Kaysa magbasa kayo ng Wattpad at Facebook kayo ng Facebook, pagkakalan nyo ito. Malaking tulong. Next po. Okay, mahal daw na gamot sa sakit. Ika, pag nagkasakit yung baboy ko, i-inject na inject, mahal na ka. Kasi malala na. Pero tingnan nyo po yung mga gamot. Sige sir, pakipindot po. Diba? Pagtatay, nilagang dahon lang, yung bayabas, lagnat, suka at asin, pagbulati, pinya, buto ng papaya, ipin-ipin, pag may ubo, gamit ang oregano, pag may iskabis, yung sakit sa balat, o dahon lang ng kakawate. So meron tayong mga alternatibo. Okay? Next po. Feed cost. Mahal daw ang pakain ni ka. Pero ika dito sa Batangas, up to harvest, nauutang. Sino nakakautang dito ng feeds? Paiwi. Tanong ko po, ito po lagi ko sinasabi. Yung pangungutang ho ba ay nakatutulong sa ating mga Pilipino? Hindi po. Bakit? Kasi po tayo, nung nag-aaral, wala pong, sino ba mga teacher dito? Ay, ako, dito sila. Si principal nasan po? Ako, yung pala si principal sa likod. Tanungin ko si principal. Principal, meron ba tayong tinuturo sa mga bata ng tamang pangungutang? Wala po. Hindi sinasama sa kurikulum. Ang problema ng iba, nangutang, pagkautang, ano kagad ang ginawa? Bumili ng iPhone 7. Late ako sa oso eh. Diba? Bili ako ng gadget agad eh. Bili ako ng TV flat screen. Diba? Nangutang ng libre. Sabi niya, God, thank God for the blessing. Noong magbabayad, nahiya. Nahiyang magpakita doon sa pinagkautangan, hindi na nagbayad. So, may problema po yung way. Kasi po, sa amin po, no, sa mga high society, sa mga nag-aral po sa mga Lasal, Ateneo, ganyan, sa gilid lang po ako nun, katambay lang po ako nun. Tinuturo nila na pag nangutang, huwag mong gagastusin yan. Gamitin mo sa negosyo. Yun ang tama. Sana, principal, dito sa school nyo ma-incorporate. No? Ayun, okay. Sige po. Okay, sa PITPRO po, meron po tayong dito 1.5, sa kabila 2 to 4. Sabi nila, medyo mahal ng PITPRO ng 50 pesos. Pero sa pakain po, halos kalahati ang tipid nyo. Okay? Yun po ang isa sa pag-aaral kung paano umasenso. Kailangan pong pag-aralan. Next po. Bilisan natin. Bakit po? Meron po tayong, kami lang po ang pwedeng lusawin. Gawing lugaw yung pakain. Pag sa iba po, hindi pwede, mapapanis. Okay? Kasi ito po sa atin natural. Sige sir, pakibilis po ng pindot. Hindi ko na po i-elaborate dyan. Sige po. Sige po. Sige po. Medyo technical. Tingnan nyo yung baboy namin. Pakibalik po. 2 pindot. Isa pa po. Yan. Isa pa pong pababa. Tingnan nyo po yung baboy namin ng 2 months. 15 kilos po nung piglet. Importante yung 15 kilos yung piglet. Sir, pakipindot.
Doon po siya naglalaro. 2 months. Okay? Nasa size po yun. Bakit po karamihan ng mga nagpipid pro umaasenso, lalo po doon sa pinanggalingan ko sa Tarlac, kung mga big time sila. Di ba? Alam niyo po sa Tarlac, ang mga kliyente ko po doon nakakatuwa. May teacher, may police, may manager, may iba-ibang hanap buhay. Pero tinuruan po namin sila magganito para po dalawa ang income. Kasi tandaan niyo po, ang kamay ninyo dalawa. Maganda pong may hinuhugot kayo sa kaliwa at may hinuhugot kayo sa kanan. Ang mahirap po niyan, may nilalabas kayo sa kanan, nilalabas din kayo sa kaliwa. Wala na akong pumapasok. Paano? Dalawa rin kasi. Dalawa rin kasi. Dalawang pamilya, huwag naman yun. Okay? So, ito po yung isa sa malaking may tutulong. Lalo sa mga kabataan, simulan ninyo. Ini-encourage ko kayong magnegosyo. Ito po sa mga kabataan at sa mga kababayan ko nandito. Nandito po ako, linggo, nagtuturo sa inyo, galing ako doon, bis kasama ko yung pamilya ko, iniisip ninyo, paano kaya ito kumikita itong mama na to? Anak ko po, 5. Nag-aaral po yung 2 sa international school. Wow, galing ba? Wala akong honor, walang grade. Pagbagsak-bagsak. Ang hirap pala. Tapos dugo-dugo ho ilungkot sa katenga, puro English. No? Pero, paano ko nagagawa? Nagagawa kong advocacy ako, na kung saan ako masaya. Nabubuhay ko po ang pamilya ko ng disente. Kasi po, sinimulan ko po na yung pera ko nagtatrabaho sa akin. Sino rito ang nagtatrabaho para sa pera niya? Taas po kamay. Nagtatrabaho para magkapera. Taas po kamay. Itong mga ito, hindi nagtatrabaho pero nagkakapera. Bilib ako dyan. Estudyante. Pero sino rito ang may pera na nagtatrabaho para sa kanya? Si Sir. Galing. Kailangan, meron kayong pera na nagtatrabaho para sa inyo. Tulog man kayo, may nagtatrabaho para sa inyo. Let your money work for you. Paano ba nagsimula ang negosyo sa buong mundo? Buong mundo po pag-usapan natin. Okay, nagsimula po yan after Second World War. Yung mga tinatawag nating baby boomer. Yung mga pinanganak noong 1940s, 50s, 60s. Sino ho yung mga ito? Taas ang kamay. Woo! Mga 1940s, 50s, 60s. Sino ho yun? Taas ang kamay. 50s. Saka 60s. Oh, 50s. Ako kasi 70s na ako eh. Kaya hindi ko sinasama. No? Doon nagsimula ang negosyo sa baby boomer. Mga kabataan, pakinggan nyo to ha. Baby boomer. Nung pinanganak po sila, doon po nagsimula yung mga sa mga infant. Mga gerber, mga dodo, mga chupon. Oh, diyan nagsimula yan. Nung mga pinanganak yan, naging teenager yan. Diyan ako nagsimula yung fast food, yung Walkman, hindi nyo na alam yun eh. Di ba? Pero diyan nagsimula ang fast food na negosyo. Tapos, magsisipag-asawa yan. Diyan naman pumutok yung mga real estate. Bakit? Mag-aasawa yan, magsisettle down yan, kukuha ng bahay yan, mangungutang ng bahay yan. Diyan din nagsimula ang pag-boom ng mga bangko. Di ba? Tapos nagtrabaho yan, nagtrabaho. Ano sumunod na negosyo? Nurse. Dumami ang mga nurse, sumobra ang mga nurse, caregivers, bakit matatanda na sila? Pangalawa, pharmaceutical, di ba? Bawat kanto dun sa amin, merong pharmacy. Bakit? Maintenance. Ano ba sumunod? Alam niyo sumunod? Mga libingan. Di ba? Nagbilihan ng mga titulo sa lupa. Problema, naubos. Anong ginawa ngayon? Cremation. Bakit sumobra? So, nag-evolve na ang negosyo. Ang hindi natin alam, lalo sa mga kabataan ito, hindi ko ito kakausapin sana eh. Bakit? Wala silang buying power. Alam niyo yan, mga kabataan? Wala kayong kapabilidad na bumili. Bakit? Hindi nyo kayong kumita ng pera nyo. Lagi kayo nakaasa. Yan ang totoo. Kaya huwag kayong sisimangot sa mga magulang. Tatadyakan ko kayo. Hingi lang kayo ng hingi. Sino kakausapin ko dapat? Si Sir. Pero dahil advokasya ito, lahat kayo. Bakit? Si Sir may buying power. Diba? Alam, kakausapin ko kayo, maghapon tayo dito, hindi nyo ako bibilhan. Tama? O, bakit tayo magbubulahan? Negosyante tayo. Pero kasama advokasya, kasama kayo. Okay. So,
Sila, yung may buying power. Ilan na ho bang may buying power sa Pilipinas? 100 million tayo. Ilan na yung senior citizen? 25 million. Sino ang gustong mamatay? Wala. Anong ginagawa natin? Prolong life. Saan ba nakukuha ang sakit? Sa kinakain. Saan nakukuha ang gamot? Sa kinakain. Sinong gustong kumain para mamatay agad? Taas ang kamay. Walang gusto, pero may gumagawa niyan. Mararaman niyo mamaya. Sige sir, pakipindot. Maliit na kita. Sige sir, meron tayo bukod sa pagbababoy, kasama po ito. Tulad na sinabi ko sa inyo, kailangan may hugot ka sa kaliwa, may hugot ka sa kanan. Sino ho rito ang nagbababoy? Taas ang kamay ulit. Wala. Si sir. Sir, tanong ko sa iyo. Pakinggan nyo ha. Kailan ka nagkakapera pag nag-aalaga ka ng baboy? Pag nabenta na. Sir, magkakapera ka ba habang hindi pa nabebenta ang baboy mo? Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Hindi kasi nga alam. Ngayon, pwede ka magkapera nang hindi pa nabebenta ang baboy mo. Saan? Doon sa dumi. Ito po, solusyon. Yung tae ng baboy, pwede mong gawing pera. Sa totoo, mas malaki ang kita doon sa tae kaysa doon sa pera. Huwag niyo kukolektahin yung tae ng ibang baboyan dyan. Hindi mo pwede yun. Mainit. Mayroong antibiotic yun. Ito po natin, wala. Natural. Pag yung tayo ng ibang pigs dyan, yung banggitin sa inyo, mga kapmako, limkoma, ayaw banggitin yan. Ay, nabanggit ko ba? Chipsy, pigrolak, dimig, yung banggitin yan. Pag kinuha niyo po yung dumi na yan, ilagay niyo sa halaman, patay ang halaman. Kunin niyo yung dumi ng pig pro, ilagay niyo sa halaman, ang ganda ng halaman. Ang laki ng pagkakaiba. Kung yung halaman namamatay, yung tao pa kayang kumakain ng karne, malaman niyo mamaya. Sige sir. Ito ang pwede nyo kitain sa 20 baboy. Sige sir, pakipindot po. Ito po yung itsura ng fertilizer na ginawa ko. Sige sir. Ito po yung, naku, wag ho yan. Sir, wala ka naman sir. Pinipindot ka ng pindot sir. Papaliwanag pa ako. Ayan. Ito ho yung isang organic. At ito naman po yung nilagyan natin. Malayo ang pagkakaiba. Ito, organic talaga to. No? Sige sir. Market daw ika. Okay. Itong market, ito, tip ko sa mga graduating. Sino bang graduating dito? Yung maghahanap ng trabaho. Sabi sa akin, nung ako'y nag-apply ng trabaho, sabi sa akin, ano nga applyan mo? Eh, sabi ko, salesman po. Kung salesman ka, ito interview mo. Itong stapler. Yung lumang stapler, yung bulok, yung malaki, yung may kalakalawang na, sabi sa akin, ito ang stapler, ibenta mo nga sa akin ito. Hinawakan ko. Okay, sir. Magkano mo gustong ibenta ko sa iyo to? Sabi niya, ay, magkano mo ba bibenta yan? Eh, luma na yun, kalakalawang. Bibili niyo ba ito ng 20,000? Ikaw, sir, bibili mo ba ng 20,000 yon? Hindi. Hindi, di ba? Oo. Kasi, hindi niyo alam ang kwento. Pero sabi ko, alam niyo ba ang stapler na ito? Ito ang ginamit ni Hitler na stapler nung sa pinaplano niya sakupin ang mundo. Sa tingin niyo, magkano na yun? Tingin mo sir? Milyon na yun. Bakit? Importante po may kwento. Hindi niyo napapansin, lahat ng tinatangkilik ninyong produkto may kwento? Oh, Jollibee. Ano kwento? Langhap sarap. Amoy pa lang, masarap na. McDo. Love ko to. Mamahalin mo. Diba? KFC. Finger licking goods. Ibig sabihin, kahit daliri mo, makakain mo sa sarap. Diba? Video. We find ways. Sabi na mga kapit. Diba? Oh, sabi ng Metrobank, you're in good hands. Ibig sabihin nun, lahat ng pera mo, good hands dito. Walang mawawala. Sabi ng video, lahat ng problema mo, kaya namin solusyonan. Bakit? We find ways. Yan po ay kwento. Sabi ng Senior Pedro, may Senior Pedro ba rito? Yung manok? Ano sabi niya? Once you taste it, always, ano yan? Diba? Always wanted. Parang ganon. Oh, sabi nung angels, sa unang kagat, tinapay lahat. Diba? Ibig sabihin, yung produkto mo, may kwento. Yung produkto mo ba ninyo, pag nagbebenta kayo, ang eskwelahan ito ba, ano ang panghikayat ninyo na magaling tong eskwelahan ninyo? Di ho ba ibig sabihin may kwento? Hindi ho natin naiisip yan, pero yan po
ang sikreto kung paano po tayo umasenso. Simpleng kwento. Okay? Simulan po natin ang kwento ng kinakain ninyo. Sige, sir. Ito po yung baboy pagkakaiba nila sa karne. Okay, sir. Ano po ang world major concern? Sabi nila, think global, act local. World major concern, climate change. Sino po ang sumisira ng climate? Tayo. Sino? Tao. Okay. Sinong sa tao? Tayo. Kayo lang. Diba? Bakit po tao ang sumisira sa mundo? Habang naglalakad ho tayo sa lupa, lahat ho tayo guilty. Wala pong hindi guilty rito. Habang naglalakad ka sa lupa, nadidegrade ang lupa, nasisiksik ang lupa, namamatay ang lupa. Diba? Habang nagkakalat ka, nasisira ang lupa. Ano ang kabayaran mo dapat? Para yung nasira mo sa lupa, pagbayaran mo. Ano? Yung dumi mo, yung waste. Yung waste na organic matter, ilalabas mo at magiging lupa. Tama? Anong ginawa ng tao? Kinulong. Nandun sa septic tank. Pangalawa, yung katawan mo, organic matter yan. Pag namatay ka, babalik ka sa lupa, patatabay ng lupa. Anong ginawa natin? Kirinimate, kinulong. Ang pangit naman kasi, nandito ako, maraming dumi dyan, nakakalat. Diba? Dumi ng tao, baho. So, ibig sabihin, hindi talaga maayos. At mas pangit, kung habang andito tayo at may nakahiga dyan na patay. Diba? Tinutubuan dito ng saging, ng talong. Kakainin yung bintalong ngayon. Pero yun po ang dapat. Kaya lang hindi nangyayari. Diba? So, anong ibabayad natin sa ating kasalanan sa mundo? Alam nyo, dito, usapang relihiyon naman. Sabi nila may 10 utos ang Diyos. Pero hindi yun ang unang utos. Yun ay panahon ni Moises. Anong unang-unang utos ng Diyos? Sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami at inyong supilin. No? Be fruitful and multiply and subdue. Ibig sabihin, pag marami na, medyo hinto na. Marami ng populasyon eh. At may kasunod yun. Yun ang unang utos. May kasunod pa yun. Ingatan ninyo ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa at ang mga bagay na nasa ilalim ng dagat. Iniingatan ba natin? Tama. Natuwa ako nung marinig ko ito, kaya naandito ako. Diba? Kung sasabihin lang ni Sir na pakala lang niya to, hindi ako pupuntan layo, kakancel ko. Pero nakita ko, dahil sa kalikasan, nandito po ako. Paliwanag ko sa inyo anong climate change. Sige po. Ito po ang tagtuyot. Nangyari na po yan. Sige pa, Sir. Ito po. Sige pa, Sir. Ito po. At yan. Okay. 2005 at saka 2008. Alam niyo ba yung Mighty River? Yung pinakamalaking river? Ano? Ano nga, Neng? Sige, sagot ko na yun. Kumahiya. Nahiya ka naman. Amazon. Mighty River yan. Pinakamalaking river yan. Ang pinakamahaba, Nile. Okay. So, imagine ninyo ang 20% ng hinihinga natin ngayon na maamoy ni baboy ay galing ng Amazon. 2005 at ang 2008, ang Amazon River po natuyo na parang disyerto. Isipin nyo ho, pinakamalaking ilog at malaking pinagkukunan. Kapag naulit pa ho yun, marami hong mamamatay. During that time, marami hong namatay. Saan ho kayo nakakita ng kalsadang nalulusaw? Sa India. Ang riles na natutunaw ang bakal. Riles ng tren. Natutunaw ang bakal. Bakit? Sa init. Heatwave. Marami yung patay sa kanila. 100 po ng heatwave, 8,000 kagad ang patay. Hindi napapabalita. Bakit po? Climate change. Sinong may kasalanan? Pag-aralan po natin. Pwede hong bumaha tulad nung nangyari sa Sendong na muntik kong ikamatay. Ito po yung impact. Sige, sir. Magkakaroon po ng problema sa livestock. Sige, sir. Magkakaroon ng... Ito po yung ASEAN Development Bank. Bababa ang harvest ng 17, 12 at saka 10%. Sige, sir. At tataas naman ang presyo na nangyayari ngayon. Kaya hindi kasalanan ng gobyerno, kundi kasalanan natin. Next. At ano ho ang totoo sa factory farming? Pakipindot, sir.
A matrix? Do you want to know what it is? Okay. The matrix is all around you. It is the story we tell ourselves